Magandang hapon po. Kami po ang kumakatawan sa Bangon Bagong Minero, BBM Party List. Ako po si Attorney Buko de la Cruz from Bulacan. Kasama ko po si Mr. Carlo Co at si Attorney Ryan Hornada, whose wife is Congresswoman Bel Zamora Hornada of San Juan. Yan po. Kami po ang kumakatawan sa BBM Party List. Lahat po tayo ay nakikinabang sa pagmimina kahit tayo po ay nasa Metro Manila. Ang sementong ating tinutungtungan ay galing po sa mina. Ang inyo pong mga iniinom at pati mga baso, kutsara at tinidor, pati po ang mga bakal na gamit ng inyong mga instrumento, galing po sa pagmimina. Pati po ang mga baterya ng inyong mga laptop at cellphone at ang mga copper na ginagamit para sa wifi ay galing po sa pagmimina. May kasabihan tayo sa Tagalog, una siyang naging akin, sa amin po sa pagmimina, before it was yours, it was mine. Lahat po ng meron tayo ay nanggaling sa pagmimina, kaya po ang aming advokasya ay bigyan naman natin ng boses ang mga minero sa Kongreso. At sa aming party list, yun po ang ating i-advocate na bigyan naman ng boses ang minero sa Kongreso. Maraming salamat po. Okay, any question from the media, please? Tristan? Newswatch? Tristan, sorry. Thank you, Anak. Hello. Good afternoon, sir. Siguro po, just explain on bakit po yung mga minero yung napili nyo i-represent. I mean, in terms of connection, meron po ba kayong mining businesses or connected po ba kayo? Paano nyo napili i-represent yung mga minero? And ano po ba yung mga challenges na kinakaharap nila ngayon? And why do you need, parang kailangan sila, yung mga concern nila, idalhin sa Kongreso? Yes po. Sa unang katanungan, ang connection namin ay, ang mga nire-represent namin ay mga galing sa mga kumpanya na involved po sa mining. Ang Carrascal Nickel Corporation, kung saan po kami connected, at yung kala Ryan, Nickel Asia Corporation ay pareho pong nasa larangan ng pagmimina. Kami po lahat ay involved sa mining industry. Isa ho sa mga problema ang aming nakikita ay yung pong mga security in terms of employment ng ating pong mga minero. Ganon din po ang regulatory framework, ang mga panuntunan o batas na sumasaklaw po sa mga nagmimina, pati na ang mga kumpanya na involved sa pagmimina. Dahil highly regulated po ang industriyang ito at malaki po ang ambag sa ating ekonomiya. Hello. Okay, go ahead, Dwight. Sir, good Rappler. afternoon. Sir, good afternoon. What's with the name? Do you plan to, or is it a deliberate attempt to capitalize on the popularity of the president? Not to capitalize, but to show support for the president. That the people in the mining industry supports the program of the president in relation to sustainable and responsible mining. It just so happens that BBM also stands for the president. And so we will also be campaigning for responsible mining, not just for our support for the president. Sorry, I just didn't catch your name. Ano po ulit pangalan niyo, sir? Attorney Buko de la Cruz, Enrique de la Cruz. Buko, as in B-U-K-O? Yes po. Thank you. Ay, Miles Villar, Net 25. Hi, sir. May we know lang po yung background ng mga nominee? I'm a former board member and councilor from Baliwag, Bulacan. I'm also a practicing lawyer. I have a morning show with TV5. Good morning, kapatid. I'm a lawyer, legal counsel for a long time with Carrascal Nickel Corporation. Sir Carlo Co is president of Carrascal, director of Carrascal Nickel and president of Aqua Boracay. Ryan? Yeah. Has been a long time lawyer for Nickel Asia Corporation. Meron pa po magtatanong? Okay, follow up. Napansin ko lang parang galing lang po kayo sa isang company. Hindi ba, if Hindi ever,
Magkakaiba naman. Magkakaiba po. So, Magkakaiba. walang magiging, if ever lang na manalo. And how Yes po. Nag-usap-usap po itong mga mining companies to form together, including the different, the whole nickel industry. So nickel mining industry, iba-ibang kumpanya. Workers, miners, as well as the owners. Next po. Miss Jean, Philstar.com. Can a follow-up question about your name, but are you afraid that some voters would mistake you for a party list that it is BBM's party list? Or are you concerned about that? Hindi naman po. It's not a liability. We consider it as perhaps an advantage for easier recall. Actually, another question. May mga criticisms na actually maraming mining issues dito sa Philippines when it comes to the environment. How would you balance yung interests ng mga miners and yung concerns about the environment? In fact, isang dahilan yan kung bakit namin gustong tumakbo at magkaroon ng party list upang mabigyang linaw yung mga issue tungkol sa environment. Alam niyo po ba na sa bawat putol ng puno, isang punong puputulin para sa pagmimina, nasa batas na ang mining company ay dapat magtanim ng 100 punong kapalit. So kung titingnan natin yung regulation, ang mga nagkakaproblema ay yung hindi sumusunod sa batas. Pero most of the companies that we represent, ang mga nagmimina na sumusunod sa batas, ay talagang binabantayan at pinoproteksyonan ng ating environment. Dahil mas damaging yung ibang industry kumpara sa mining. Actually, kung makikita ninyo yung history at sa records ng DENR, yung mga lugar na minina ay naging maganda ang kinalabasan. Nagkaroon sila ng mga kalsada, nagkaroon ng eskwelahan, nagkaroon ng mga scholars sa mga mining companies, sa mga communities kung saan sila nag-ooperate. So we are also concerned about the environment. In fact, doon ang gagaling ang source ng mina. Kaya bahagi ng programa ng mga mining companies ang pagsusustain ng environment. Actually, one last follow-up question. Totoo po ba na kayo yung company na may closure order in 2017? Or iba po ba yun? Hindi po nickel, hindi po nickel Asia at hindi po Karaskal Nickel. No, hindi po. Okay na? Okay. In fact po, multi-awarded po ng DENR ang parehong kumpanya. Okay, Robert Mano, Teleradyo. Hi sir, good morning. Just some specifics lang. If ever makakuha kayo ng pwesto sa Kamara, anong specific legislations yung uunahin ninyo? And then second question ay, paano ninyo lilinisin or ipapaliwanag sa voting public na yung binuo ninyo na BBM party list ay hindi niyo binuo para protektahan lang yung business ninyo? Unang-una po, Magna Carta of Mining Workers, which answers also your second question. Hindi siya para sa industriya lamang, kung hindi para din sa mga minero, primarily para sa mga minero. Kaya yun ang unang aming isusulong. No? Hindi kasi po pwedeng isulong lang namin yung sa industriya dahil highly regulated na siya na industriya. In fact, focus na nga masyado sa kumpanya ang batas. Kaya ang nais naming i-advokasya ay ibaling naman natin ang batas, hindi lang kitilin o i-regulate yung industriya, kung hindi tulungan yung mga minero. Ano naman bang mga benepisyo ang dapat ibigay ng pamahalaan sa kanila? Dahil bahagi ng kita ay napupunta sa pamahalaan, bahagi lang din ng kita ang napupunta sa mining companies. Paano ang minero? Yun po ang aming pangunahing advokasya. Okay, last question po. Follow-up lang po, dun sa background ng 10 nominees, are you all mining executives or meron bang variety? Kasi usually yung ibang mga party list groups, kung sa 10 nominees, may iba doon na parang member ng sector like miner himself, miner themselves. Sa inyo ba, ano yung composition ng 10 nominees? Mix po lahat siya. Ako po, empleyado ako eh. Nasa mining industry ako. Hindi ako executive. Wala ako sa executive. So, hati-hati po from various sectors, from those working, executives, owners, lawyers, engineers. We're done with- Maraming salamat.